Sa isang tahimik na bahagi ng Galilee, habang hinuhukay ng mga archaeologists ang isang lumang lugar, bigla silang nakatagpo ng isang bagay na hindi lang basta interesting, kundi maaring yumanig sa buong pundasyon ng Christian history. Habang inaalis nila ang putik at mga bato, lumitaw ang isang 1,500-year-old Byzantine church. Isang sinaunang simbahan na nakatago sa ilalim ng lupa ng higit 1 milenyo. At hindi lang basta simbahan, may nakaukit pa na mensahe sa sahig nito, isang mosaic na napakalinaw na parang ginawa lang kahapon. At ang nakasulat dito, isang linya sa lumang Greek na diretsong tumutukoy kay Peter, hindi lang bilang apostol, kundi bilang chief of the apostles at tagapagdala ng susi sa kaharian ng langit. Kung totoo ang interpretasyon na ito, ibig sabihin, ang simbahan na ito ay itinayo mismo sa lugar kung saan nakatira sina Peter, Andrew at Philip, ang mismong Bethsaida na binanggit sa John chapter 1 verse 44. At dito na nagsimula magulantang ang mga eksperto. Bakit? Dahil ang ganitong mensahe, nakaukit sa bato, ay hindi opinyon, hindi haka-haka at lalong hindi imbento. Isa itong theological na pahayag mula sa mga unang Kristiyano. Isang pahayag na maaaring magbago sa mga matagal ng debate tungkol sa papel ni Peter sa early church. Para itong mensaheng sinelyuhan ng panahon, nakatago sa lupa ng 1,500 years at ngayon lang muling lumitaw. At ang tanong, bakit halos walang media outlet ang nagbabalita nito? At bakit ganito na lang kalaki ang epekto ng isang simpleng mosaic sa mundo? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa gitna ng sahig ng isang sinaunang mosaic na halos 14 na daang taon nang nakabaon sa putik, may lumabas na mga linyang nakasulat sa lumang Greek at parang bagong ukit lang talaga. At ang mensaheng iyon malinaw at diretso ay tumutukoy kay Pedro. Hindi ito haka-haka. Ang mismong salita sa mosaic ay halos kaparehong sa Matthew chapter 16 verse 19, kung saan sinabi niya kay Pedro, ibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At ang pinaka nakakagulat, yung mosaic, kahit na nakabaon ng mahigit 1,400 taon, ay halos perpekto pa rin. Matalas pa ang mga letra, makintab ang mga kulay. Para bang sinadya talagang itago sa tamang panahon. At tayo ang unang henerasyong pinayagang makita ito. Kaya hindi katakatakang nabigla ang mga eksperto. Ayon kay Dr. Craig Evans, isang kilalang iskolar sa kasaysayan ni Jesus, ito raw ang pinakamalinaw na archaeological evidence na nag-uugnay kay Pedro sa bayang ito. At ayon naman kay Dr. Stephen Notley, ang co-director ng excavation, hindi lang ito tungkol sa mosaic, tungkol din ito sa lahat ng pinapatunayan nito. Ang simbahan, ang bayan, ang mga taong nabuhay dito. Pero bakit napakahalaga ng natuklasang ito? Dahil ang bayan ng Bethsaida, ang lugar na tinawag sa Bible na tahanan ni na Pedro, Andres at Felipe, ay matagal ng misteryo sa mga archaeologists. Ang pangalan ng bayan ay nangangahulugang bahay ng mga mangingisda, swak na swak para sa mga lalaking tinawag ni Jesus mula sa lawa patungo sa misyon na nagbago sa mundo. At ngayon, sa wakas, sa isang simbahan malapit sa Sea of Galilee, lumitaw ang ebidensyang matagal ng hinahanap ng buong mundo. Hindi na ito basta lumang kwento. Ito ay naging bato, ukit at katibayan. Ayon sa mga ebanghelyo, ang Bethsaida ay lugar ng mga himala. Dito nabuksan ang mga mata ng bulag na mababasa sa Mark chapter 8 verse 22. Dito pinakain ni Jesus ang napakaraming tao gamit lang ang ilang tinapay at isda na mababasa naman sa Luke chapter 9 verses 10 to 17. At malapit dito siya naglakad sa ibabaw ng tubig. Pero may isang bagay na hindi alam ng marami. Ang Bethsaida rin ang isa sa iilang bayan na tahasang sinumpa ni Jesus. Sa inyo, Bethsaida, kahabag-habag kayo, sabi niya. Kung ginawa sa Tyre at Sidon ang mga himalang nakita nyo, matagal na silang nagsisi. Pagkatapos ng mabigat na deklarasyong iyon, parang bigla na lang nabura ang bayan. Nawala sa kwento, nawala sa mapa, at unti-unting nawala rin sa kasaysayan. Mula noong Middle Ages, hinanap ito ng mga pilgrim. May mga alamat, may mga sabi-sabi, pero walang matibay na ebidensya. Para bang tinakpan ng lupa ang buong bayan, pati ang parte ng kwento ng ebanghelyo na dapat sana ay malinaw. Noong 19th century, may mga German at American researcher na nagmungkahi na baka ang Ethel, isang burol na nasa halos 2 kilometers mula sa Sea of Galilee, ang dating Bethsaida. Pero ang problema, masyadong malayo sa tubig para sa isang bayan ng mga mangingisda.
Wala halos bakas ng Roman era structures na babagay sa panahon ni Jesus. Hindi ito tugma sa panahon, hindi tugma sa lokasyon, hindi tugma sa kwento. Nagbago ang ihip ng hangin matapos ang Six-Day War noong 1967 nang muling mabuksan ang lugar sa mas malawak na paghuhukay. Doon nagsimulang mapansin ang El Araj, isang mababang bahagi ng lupa mas malapit sa Sea of Galilee. Dumami ang nahukay, mga piraso ng palayok salamin at mosaic na nagpapakitang matagal na nanirahan ang mga tao rito. Pero ang tunay na pag-usad ay dumating noong early 2000s. Nang lumipad si Pope John Paul II sa ibabaw ng lugar, may inabot sa kanya ang excavation team, isang replika ng sinaunang susi na nakita roon. Maliit lang ang bagay na yun, pero malalim ang kahulugan. Kasi ang susi ay simbolo ng autoridad ni Pedro ayon sa Matthew chapter 16. Pagsapit ng 2016, sinimulan ng full-scale archaeological dig sa El Araj. Backed by major institutions tulad ng University of Nebraska at Omaha, naging masinsinan ang paghuhukay. At sa unang season pa lang, may nakita agad mga Roman era coins, mga tools mula 1st century, mga gusaling tumutugma sa panahon ni Jesus. Pagsapit ng 2018, nahanap na nila ang pundasyon ng isang Byzantine basilica kasama ng mga palatandaang may bathhouse, guest rooms at public complex. At pagkatapos nito, dumating ang pinakamatinding ebidensya, ang mga inscription. Sa gitna ng isang napakanipis na mosaic na pinalibutan ng detalyadong geometric na disenyo, may nakaukit na mensaheng Greek, isang panalangin ginawa para sa isang lalaking ang pangalan ay Constantine. Hindi ito ang kilalang emperador, kundi malamang isang lokal na taga-suporta ng simbahan. At doon mismo, malinaw na nakasulat ang pangalan ni Pedro, hindi lang bilang alagad, kundi bilang pinuno ng mga apostol at tagapagdala ng mga susi ng mga kalangitan. Walang paligoy-ligoy ang salita, diretso, matapang at puno ng kahulugang teolohikal. Nakahanay ito sa sinulat ng isang Bavarian bishop na si Willibald noong 8th century. Ayon sa kanyang travel record, isang historical journal ng isang religious pilgrim, bumisita siya mismo sa Bethsaida at tumuloy sa isang simbahan na nakatalaga kina Pedro at Andres. Matagal nang tinawag na alamat lang ang kwento niya. Pero ngayon ang mismong simbahan na inilalarawan niya, tila natagpuan na. Totoo ang mga bato, buhay ang mga titulo, at ang wikang ginamit, diretsong teolohiya, ay nagpapakita kung ano talaga ang pinaniniwalaan ng mga unang Kristiyano tungkol kay Pedro. Sa ilalim ng napakakapal na lupa sa Galilea na tinabunan ng baha, panahon at hindi na mapigilang paglipas ng mga siglo, may nakatagong istruktura na tahimik na naghihintay. Hindi ito ordinaryong lugar. Simbahan ito na itinayo noong panahon ng Byzantine at nakapatong pa sa mas lumang Romanong layer. Parang timeline ng pananampalataya na nakaimbak sa mismong lupa. Nang magsimula ang paghuhukay noong 2016, tanong ang dala ng mga archaeologists, pero mabilis silang binigyan ng sagot ng lupa. Lumitaw ang pundasyon ng isang malaking simbahan, kasama ang isang bathhouse at isang sinaunang gusaling parang tuluyan or lodging para sa mga pilgrim. Ay eksaktong infrastruktura na inaasahang makikita sa isang lugar na dinarayo ng mga taong naglalakbay para sa pananampalataya. At dito bumalik ang pinakamahalagang piraso, ang mga nakasulat. 3 Greek inscriptions ang natagpuan sa sahig ng simbahan. 2 ay wasak pero ang isa, halos perpekto, ay parang naka-freeze sa oras. Sa loob ng isang eleganteng bilog na frame ng mosaic, ito ang nakaukit. Ang buong mosaic na ito ay ginawa sa pagsisikap ni Constantine, lingkod ni Kristo, para sa pinuno ng mga apostol at may hawak ng mga susi ng mga kalangitan. San Pedro, ipanalangin mo siya at ang kanyang mga anak. Hindi ito poetic lang. Ito ay malinaw na pahayag ng doktrina. Hindi tinawag si Pedro na simpleng disciple. Tinawag siyang pinuno, isang titulo ng autoridad, hindi pagkakapantay-pantay. At ang mensaheng itinago sa mosaic na ito ng higit sa 1400 years, ngayon lang muling umingay. Para sa mga sinaunang Kristiyano, hindi basta-basta inilalagay ang isang simbahan kung saan-saan. Pinipili nila ang mga lugar na may malalim na kahulugan, mga lugar na may totoong nangyari, may kwento at may alaala. Kaya nang mabasa ng mga eksperto ang inskripsyon na tumutukoy kay Pedro bilang tagapagdala ng mga susi, isang tawag na direktang konektado sa sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 16 verse 19. Alam nilang hindi ito aksidente. Ang paggamit ng salitang susi ay may malaking simbolo sa Biblia. Sa Isaiah chapter 22 verse 22, ang susi ay tanda ng kapangyarihan at pamamahala.
Parang paghahabilin ng tungkulin mula sa isang pinuno patungo sa susunod. Ibig sabihin ang nag-ukit ng mosaic ay malinaw ang paniniwala. Si Pedro ang may espesyal na autoridad sa unang simbahan. Mas lalo pang naging kapanipaniwala ang lahat ng iugnay ito sa isinulat ni Willibald, isang obispo mula Bavaria. Noong 725 AD, naglakbay siya sa Bethsaida at nagsabing tumuloy siya sa isang simbahan doon na nakatayo malapit sa tubig. Isang simbahan na nakalaan daw para kina Pedro at Andres. Dati tinawanan lang ng maraming iskolar ang kwento ni Willibald. Para sa kanila, baka eksaherasyon lang o alamat ng mga peregrino. Pero ngayon nang tumutugma ang layout ng simbahan, ang lokasyon nito malapit sa baybayin at mismong inskripsyon tungkol kay Pedro, nag-iba ang tono ng mga eksperto. Ang dating kwento lang daw ng isang manlalakbay, biglang naging posibleng eyewitness account. Ang simbahan sa ilalim ng lupa ay hindi lang nag-ingat ng mga pangalan. Nag-ingat ito ng alaala, alaalang nagdugtong sa unang henerasyon ng mga Kristiyano at sa Ebanghelyo mismo. Para itong tulay na nagdurugtong sa nakasulat na kwento at sa pisikal na ebidensya. At pagdating sa pinakamahalagang tanong, malinaw ang patutunguhan. Hindi lang ito tungkol sa pagtuklas ng isang lumang gusali. Mas malaki ang ipinapahiwatig nito. Kung tama ang lugar, kung tama ang panahon, at kung tama ang ugnayan sa kwento ng Ebanghelyo. Maaari nating tinitingnan ngayon ang tunay na bayan ni na Pedro, Andres at Felipe, ang mismong pinagmulan ng tatlong pinakamahalagang apostol ng Bagong Tipan. Hindi ito haka-haka, hindi ito alamat, ito ay tulay ng kasaysayan. Lumitaw mula sa lupa, buo pa rin ang mensahe matapos ang mahigit 1,400 years. At may isa pang malinaw na indikasyon. Ang simbahan sa El Araj na posibleng itinayo noong 5th o 6th century ay hindi basta itinayo ng walang dahilan. Sa kabila nito, alam ng mga sinaunang Kristiyano ang isang simpleng prinsipyo. Hindi sila basta nagtayo ng simbahan kahit saan. Pinipili nila ang mga lugar na may alaala, may kwento at may naging galaw ng Diyos ayon sa paniniwala nila. Kaya sa buong Holy Land, halos lahat ng pinakatanyag na simbahan ay nakatayo mismo sa ibabaw ng mga lugar na inalala ng mga tao. Mga lugar na tila humahawak sa mga pangyayari mula sa panahon ni Jesus. Sa Bethlehem, ang Church of the Nativity ay nakatayo sa ibabaw ng kuweba na pinaniwala ang lugar ng kapanganakan ni Kristo. Sa Jerusalem, ang Church of the Holy Sepulchre ang nakamarka sa tradisyonal na lokasyon ng kanyang pagkakapako at muling pagkabuhay. Sa Nazareth, ang Church of the Annunciation ang nagpapaalala sa mensaheng ibinigay ng anghel kay Maria. At ngayon posibleng isa pang matagal nang hinahanap na lugar ang muling lumilitaw, ang Bethsaida. Isang bayan na matagal nang pinagdedebatehan, matagal nang naliligaw sa mapa ng kasaysayan, pero ngayon ay unti-unting bumabangon mula sa lupa sa tulong ng mga bagong paghuhukay. Ang mga taong nagtayo ng sinaunang simbahang iyon, hindi sila gumamit ng archaeology, GPS o carbon dating. Ang meron sila ay alaala, mga kwentong ipinasa ng matatanda, mga tradisyong hindi pa nabubura at isang uri ng spiritual map na ginagabayan ng paniniwala. Alam nila kung saan magtatayo dahil sariwa pa sa isip ng mga komunidad ang nangyari sa lugar na iyon. At ang mga natuklasan sa El Araj ay nagpapatunay na buhay ang lugar noong unang siglo. May nakita silang ancient coins, ceramics, tools at mga pader ng mga sinaunang bahay. Malinaw na ito'y isang abalang fishing village, totoong tao, totoong pamayanan, at posibleng totoong pinanggalingan ng ilang apostol. At sa ibabaw ng lahat ng yon may nakatayong simbahan. Hindi basta simbahan, kundi isang simbahan na nakalaan kay Pedro. Si Pedro ang lalaking mismong sinabihan ni Jesus ng, "I will give you the keys of the kingdom of heaven." Pero ang pinakakapanapanabik ay nasa mismong sahig ng simbahan. Doon sa gitna ng mosaic may nakaukit na ancient Greek inscription. Hindi lang nito pinararangalan si Pedro bilang banal o alagad. Tinatawag niya si Pedro bilang Chief of the Apostles, isang titulo na hindi simpleng papuri, kundi malinaw na paniniwala ng mga unang Kristiyano tungkol sa kanyang autoridad. Ang salitang ginamit ay kurios, isang terminong nagpapahiwatig ng pamumuno at pagiging higit sa iba. At ito ang mas nakakagulat. Ang inskripsyon ay nasa Greek, hindi Latin. Hindi ito nagmula sa Rome. Nagmula ito sa mga lokal na Kristiyanong nanirahan mismo sa lugar. Mga taong mas malapit sa panahon, mas malapit sa alaala, at mas malapit sa kwentong kanilang pinaniniwalaan. Ang lahat ng ito ay perpektong tumutugma sa isinulat ni Willibald, isang Bavarian na obispo, noong 725 AD.
Ayon sa salaysay niya, nagpalipas siya ng gabi sa isang simbahan sa Bethsaida na nakalaan para kina Pedro at Andres. Isang simbahan sa tabi ng tubig, may tulugan para sa mga bisita at may pakiramdam na sagradong lugar. Noon maraming iskolar ang nagsabing alamat lang iyon. Romanticized pilgrimage story. Pero ngayon, nahanap ang simbahan. Tugma ang layout, tugma ang dedikasyon, tugma ang lokasyon, at tugma ang kwento. Ang dating tinawag na pilgrim legend, bigla na ngayong nagmumukang eyewitness account. Ang simbahan sa ilalim ng lupa ay hindi lang nag-ingat ng pangalan at panalangin. Iningatan nito ang memorya ng isang komunidad. Iningatan nito ang paniniwala ng mga unang Kristiyano. At dahil doon, binibigyan tayo nito ng isang napakabihirang bagay sa larangan ng biblical archaeology. Isang tulay na nagdudugtong sa nakasulat sa teksto at sa nahahawakang ebidensya. At kapag nakuha mo ang tulay na yon, may isa pang tanong na mas mabigat. Kung totoo ang lugar, ano pa ang pinatutunayan nito? Dahil ang simbahan ay hindi itinayo sa random na lokasyon. Nakapatong ito sa ibabaw ng isang unang siglong nayon na tugma sa Gospels, sa kwento, sa lokasyon, at maging sa mga taong galing doon. Isang nayon na maaaring mismong pinanggalingan ni Pedro, Andres, at Felipe. Hindi ito poetic accident, hindi ito tsamba, hindi ito alamat, ito ay historical continuity. Memoryang iningatan sa lupa, sa bato, sa mga dingding, at sa buhay ng mga taong nanatiling tapat sa kanilang kwento. At ngayon matapos ang mahigit 14 na siglo, muling lumilitaw ang kwento. At sa lakas ng ebidensyang ito, lumalakas din ang isang lumang paniniwala na may mga lugar talaga kung saan naganap ang kwento. At may mga bakas na sadyang hindi kayang tabunan ng panahon. Hindi ito galing sa Roma. Hindi ito gawa ng mga pari noong Middle Ages. At lalong hindi ito idinagdag lang para palakasin ang kapangyarihan ng Papa. Ang nakasulat sa mosaic ay Greek. Inilatag mismo ng mga Byzantine Christian ilang siglo bago pa nagsimula ang Great Schism. Mas malapit sila sa panahon at lugar ng mga apostol kumpara sa sino mang sumunod na henerasyon. At dito nagiging napakahalaga ng natuklasan. Ipinapakita nito na matagal nang umiiral ang paniniwala na si Pedro ay may natatanging autoridad, na siya ang nangunguna sa mga apostol, hindi bilang imbento ng Roma, kundi bilang paniniwala ng buong sinaunang simbahan, mula east hanggang west habang iisa pa ang kanilang tradisyon. Pero ang mas nakakagulat, ang pangalawang titulo na nakaukit sa mosaic, tagapagdala ng mga susi ng kaharian ng langit. Hindi ito metaphor, hindi ito ornamental decoration sa sahig. Ito ay tuwirang pagbanggit sa Matthew chapter 16 verse 19. Ang eksaktong talata kung saan sinabi ni Jesus kay Pedro na ibinibigay niya ang mga susi, simbolo ng espiritual na autoridad at responsibilidad. Sa loob ng ilang daang taon, ang talatang ito ang naging pundasyon ng Catholic theology. Pinagdebatehan sa mga council, pinag-initan noong Reformation at paulit-ulit na ipinaliwanag sa catechisms. Pero ang mahalaga dito, bago pa nagkaroon ng mga debate, bago pa nagkaroon ng East-West split at bago pa magbangayan ng mga teologo, nakaukit na ito sa bato. Inilagay ito ng mga taong malapit pa sa panahon ni Pedro. Mga komunidad na nakatira mismo sa rehiyon kung saan nangisda at naglakad si Pedro kasama si Jesus. Hindi nito pinatutunayan ang lahat, pero pinatutunayan nito ang isang napakahalagang bagay, na ang natatanging papel ni Pedro ay ikinikilala na, iginagalang na, at isinasabuhay na ng mga sinaunang Kristiyano kahit hindi pa nahahati ang simbahan. Sa mismong lupa kung saan nagtrabaho si Pedro bilang mangingisda, sa mismong rehiyong nagbigay buhay sa kanyang kwento. Dito natin nakitang malinaw kung paano siya tiningnan ng unang simbahan. Hindi bilang isa lang sa 12, kundi bilang ang taong hinirang upang pamunuan sila. At ngayon matapos halos 2,000 taon, ang debate tungkol kay Pedro ay patuloy pa ring umiikot sa tradisyon, sa kasaysayan at sa pananampalataya. Ngunit ang mosaic na ito, tahimik man ngunit matapang, ay nagbibigay ng boses mula sa nakaraan. Isang paalala kung paano siya tunay na inalala ng pinakaunang mga mananampalataya. May mga nagsasabi na hindi naman si Pedro ang natatanging may autoridad at madalas nilang binabanggit ang Matthew chapter 18 verse 18 kung saan sinabi ni Jesus na ang mga apostol ay binigyan din ng kapangyarihang mag-bind at mag-loose. Ibig sabihin may spiritual authority rin sila. Totoo yun. Binigyan nga sila ng kapangyarihan. Pero may isang bagay na hindi ibinigay sa iba, ang mga susi, at napakahalaga ng detalyeng iyon. Noong sinaunang panahon ang susi ay hindi basta gamit pang bukas ng pinto.
Ito ay simbolo ng pamamahala, ng eksklusibong access at ng autoridad na ipinagkatiwala ng hari sa isang tagapangasiwa. Isang taong may kapangyarihang kumilos sa pangalan ng hari kapag wala ito. Ang ideyang ito ay nagmula sa Isaiah chapter 22 verse 22, kung saan sinabi ng Diyos tungkol kay Eliakim, ilalagay ko sa kanyang balikat ang susi ng sambahayan ni David. Kapag binuksan niya, walang makapagsasara at kapag isinara niya, walang makapagbubukas. Matagal na itong nakikita bilang larawan ng magiging autoridad ni Kristo at ng taong paglalaanan niya ng natatanging tungkulin. Kaya pagdating sa Matthew chapter 16, malinaw ang koneksyon. Ang susi ay hindi pangkaraniwang simbolo. Ito ay tanda ng natatanging autoridad. At ngayon ang koneksyon na yon ay lalo pang tumitibay dahil sa natuklasan sa El Araj. Ipinapakita ng archaeological discovery na ito na ang paniniwalang si Pedro ang may espesyal na papel, na siya ay may natatanging autoridad at posibleng kahalili. Hindi ideyang naimbento lang paglaon ng Roma. Hindi rin ito doktrinang limitado sa katolikong tradisyon. Ito ay paniniwala ng maagang Byzantine Church, ilang siglo bago pa mabuo ang medieval papacy, at mas matagal bago nangyari ang East-West Schism. Sa isang inscription na yon sa sahig ng sinaunang mosaic, nagtagpo ang kasulatan, tradisyon at alaala. At dito makikita na kahit sa mismong Galilea, sa lugar kung saan naglakad si Pedro, nangingisda at sumunod kay Jesus, itinuturing siya ng mga unang Kristiyano bilang tagapag-ingat ng mga susi ng kaharian ng langit. Hindi nito pinapatunayan ang buong istruktura ng modernong papa. Hindi rin nito pinipilit ang sinuman na maging Katoliko. Pero pinapatatag nito ang ideya na ang interpretasyon tungkol kay Pedro bilang pinuno ay nakabaon sa napakalalim na kasaysayan, hindi gawa-gawa lamang. Para sa mga hindi Katoliko, hindi ito atake sa pananampalataya, pero ito ay paanyaya, paanyayang pag-isipan. Kung ang isang paniniwala ay umabot sa iba't ibang siglo, lumampas sa iba't ibang imperyo, tumawid sa iba't ibang wika at liturhiya, madali ba talaga itong balewalain? O baka naman nagbubukas ito ng mas malalim na usapan tungkol sa pamumuno, autoridad at pagkakaisa sa loob ng simbahan? Ang natuklasang ito ay hindi nagtutulak ng konklusyon, pero nagbibigay ito ng tanong na hindi pwedeng takasan. Ang simpleng paghuhukay sa baybayin ng Galilea ay nauwi sa isang napakahalagang sandali, isang tagpuan ng pananampalataya, kasaysayan at kasulatan na literal na nakaukit sa bato. Ang mosaic sa El Araj ay hindi lang artifact, isa itong boses mula sa nakaraan, malinaw, matatag at himalang napanatili sa mahabang panahon. At ang mensaheng dala nito ay hindi lang pangalan ni Pedro, kundi ang tungkulin niya, ang autoridad niya at ang alaalang ingat na iningatan ng unang Kristiyano. Hindi lang ito tungkol sa heograpiya o sa pisikal na paghuhukay. Ito ay tungkol sa tuloy-tuloy na paniniwala na tumawid sa libu-libong taon. At ngayon ay pinatutunayan ng mismong lupa kung saan ito nagsimula. Sa panahong maraming tao ang nagdududa kung mapagkakatiwalaan ba ang sinaunang tradisyon, ang tahimik na inskripsyong ito ay parang kulog na hindi sumisigaw, malakas kahit hindi maingay.